Paano ba ang maging isang bayani? Maraming ibig sabihin ang salitang bayani. Hindi mo kinakailangang magbuwis ng buhay upang maging isa sa kanila. Sa bayan ng Asinggan, Pangasinan, sumibol ang isang natatanging bayani. Ito ang kwento ng buhay ni June Sendanya Esperon. Simple lang ang bayan ng Asinggan, Pangasinan. Tahimik at simple ang pamumuhay dahil halos lahat ay magsasaka. Teacher ang tatay ni June na si Hermogenes Sr. at ang nanay niyang si Nieves Nenet Sendanya ay isa namang full-time housewife. Tuwing Sabado at Linggo, sumasama si June sa kanyang mga kaibigan para kumuha ng mga dayami na ibinebentang pagkain ng kabayo't kalabaw. Hindi ko makalimutan yung araw na yon. Yun yung naglaro kami ng sumpit. Dapat ang bala namin doon ay yung bugbugayong. Ngunit nung araw na yon, dahil wala kami makitang bugbugayong, naisipan namin na pumunta doon sa bukid. Wala na akong bugbugayong! Saan tayo kukuha? Kumuha na lang tayo ng balatong kalamang nanding. Uy, hindi sa atin yun, tsaka sayang naman. Konti lang, di naman natin uubusin eh. Kahit na, sabi ng tatay ko, bawal manguha ng gamit ng iba. Tapos maninira pa tayo ng tanim ng iba. Sige na, June, konti lang naman eh. Wala namang makakaalam eh, walang magsusumbong. Sige na nga, tara na! Tapos ang ginamit namin na bala ng sumpit ay yung munggo. Yung mga malapit na talagang maani. At doon na rin kami nagtakbo, takbuhan, not knowing, yung palang may-ari ng mga tanim na yon ay tumakbo na doon sa barangay Teniente del Barrio. Magandang araw. Magandang araw rin ho, Kapitan. Saan ba ang lakad? Papunta ako ng eskwelahan at mayroon pang klase ang mga bata. Pasensya na't kailangan kitang istorbohin. Yung anak mong si June, kanya mga kalaro. Nakita ko sinisira yung mga pananim na balatong ni Nanding. Naku, nakakaya naman kay Nanding. Hayaan mo't ako mismo hihingi ng paumanhin. At Kapitan, ako na rin ho ang bahalang kumausap kay June. O sige, maraming salamat. Mauna na ako at marami pang gagawin. Maraming salamat din ho. Pumunta ho ako sa eskwelahan. Pag uwi ko sa bahay, ito na. Nakaabang na sa akin yung baot. Yung baot, yung pamalo. Na isang lumang sinturon at malaking sinturon. At parang sa tingin ko lang, parang uubusin yung sinturon sa akin ng aking ama. Hindi ka na nahiya sa kapitbahay. Pati yung pananim ni Kananding mo, sinira mo. Paano yung pananim natin na sirain ng iba? Gusto mo yun, napapalo ko bago ko magtanda. Tay, tama na po! Tay, tama na po! Lumatay ang palo ng tatay ni June, gayon din ang aral na kaakibat nito. Kung mayroon ka mang masisira, mas mabuti pa na yung gamit natin o yung ating mga tanim ang masisira mo. Alam mo naman kung gaano kahirap magtanim. Naukit sa aking pag-iisip, sa aking isip, yung binitawan na yun ng aking papang. Kaya't sa paglaki ko, talagang yung pagmamahal sa kapitbahay, sa kapwa, o kaya sa kanilang mga gamit, ay talagang natanim sa ating isip. Pero lingid sa kanyang kaalaman, may mas matindi pang hagupit na darating sa kanilang June, buhay. bilisan mo, yung bahay niyo nasusunog. Ha? Napuuran di balay mi di grade 6 ka. Ustos tumat nga dati ado nga ingapumi jay bangkag nga sungrod. Ket kinarabyan na basta nakigtot kami laangan nga bimaba di balay nga nagdardaras sa damot ti naibagbaga naibabami nga basit nga gamit. Ti matanda anak di manang ko ket kasla duwa dalaeng nga nang bagkat di dakkel nga parador ket naibabada. Ngam siyak si kami nga babatit ket basta bimaba kami nga dardaras sa timaray kami napang kami di
karubamin sa Binoy Buya Media balay mi nga mapupuuran. Walang naisalba si June kung hindi ang suot na damit at ilang libro. Dito niya naramdaman ang kakulangan sa buhay, ang maawa sa sarili. Anak, huwag ka nang malungkot. Bahay at munting ari-arian lang natin ang nasunog. Pero ang pangarap, dapat patuloy na nag-aalab. Pero kahit pa nasunog ang kanilang bahay, hindi naman tinupok ng apoy ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng sunog, nung mayroon na kami mga nahinging sapatos, nahinging short pants, nahinging damit, after one day, pumasok na kami sa klase. Nagtapos si June ng elementarya sa Singan North Central School bilang valedictorian. At sa tulong ng may kapal, natanggap siya sa Philippine Science High School. Kailangan ka ag-examine ka, naging honor students sa elementarya, ka ag-examine daw muna. Kat, naipasakmat di jay examination. So nga may saak kada jay 140 nationwide na napili na naging second batch scholar ng Philippine Science High School. Ito ang unang hakbang na magpapatunay na ang edukasyon ang armas laban sa kahirapan. February of 70, ay napasama pa ako doon sa demonstration sa first quarter storm na tinatawag natin ngayon. Kaya naging aktivista ako. Kaya alam ko yung buhay ng mga manggagawa dahil meron kaming discussion groups niyan. Nagrally sila June sa Mendiola, subalit na-disperse sa May Recto. Napilitan silang magtago sa isang banyo kasama ang 20 estudyante. Hindi makakalimutan ni June ang araw na yon, pati na ang mga idealismong ipinaglaban nila. Kahit sa pagpasok nito sa PMA, baon niya ang mga aral na napulot sa paaralan at sa kalye. Importante kasi sa akin yung scholarship kasi 4 ang nasa harap ko na mas matatandang kapatid. Ibig sabihin, kung pagdating ng kolehiyo, sasagutin na naman ako ng problema pa ako ng aking mga magulang na pag-aralin, napakahirap naman. At ang pangako ko sa sarili ko, kung ano yung unang ipapasa ko, yun ang tatanggapin kong scholarship. Ang kauna-unahan na dumating ng results, ay yung examination sa Philippine Military Academy. Sa PMA unang nakita ni June si Chit. Kahit hirap maglakad, ay sinikap nitong makalapit at makipagkilala sa dalaga. Miss, pwede bang makiupo? Sure. Medyo nangalay ako eh. Ano nangyari sa paa mo? Ito. Na-injured ako sa training eh. Ako nga pala si June. Ako naman si Chit. Nagsilbing inspirasyon si Chit upang higit pang pagbutihin ni June ang pag-aaral. 4 na buwan ng matyagang panliligaw bago niya ito naging nobya. Kaya nga pala, araw at gabi na ang klase namin. Kailangan na rin kami ipadala sa Mindanao. Alam mo na, lumalakas ang mga pwersa ng mga rebelde ngayon doon. So, ibig mong sabihin, pagka-graduate nyo, diretsyo na kayo ng Mindanao? Parang ganun na nga. Pero syempre, bago ako mag-graduate, diretsyo muna ako ng simbahan. Ba't sa simbahan? Anong gagawin mo doon para magpasalamat? Hindi. Pupunta ako ng simbahan, isasama kita. Magpapakasal tayo. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan, June. Hindi. Seryoso ako. Hindi ako nagbibiro. Magpapakasal talaga tayo. 2 linggo lamang ang nakalipas nang magtapos si June sa Philippine Military Academy ay nagpasya na itong pakasalan si Chit.
January 20, 1974, nang ikasal ang dalawa sa San Nicolas Parish Church sa Capas, Tarlac bago sumabak si June sa bakbakan sa Mindanao. Isang operation noong September ay pupuntahan naman namin yung Mount Sinumaan. Yun yung second highest mountain ng Hulu. At pagpunta namin doon, tatlo na kami magkakaklase. Si Lieutenant Neres, si Lieutenant Vladimir Punto, at ako, si Lieutenant Esperon. Kamusta ka na, Chief? Miss na miss ko na kayo ng Ang anak anak natin si Hazel Joyce. Ilang araw na rin akong balisa kakaisip sa inyo. At sa mga nangyayari dito. Mahirap magpakita ng katatagan. Itago ang lungkot at takot. Sa gitna ng gera, hindi may iwasang may buhay na masayang. Nung nandun na kami sa Sinumaan, na-locate na namin yung headquarters ni Tam Manjorza, Dr. Tam Manjorza. Pag-abante pala ni Lieutenant Neres, pababa pala yun bago umakyat. Kaya na-pin down siya dito sa baba. Hanggang sa siya ay, sa halip na magmando siya o magbigay ng commands, ay humawak na rin siya ng baril at makipagbarilan na rin hanggang siya ay tamaan sa kaliwa, lusot dito sa kanan. Lagi kong tinatanong kung bakit kailangan magpatayan ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Mista, kaya mo yan, Mista. Kaya, Mista. Hindi ka na kaya. Kaya naman lagi akong nagdadasal. Mista, kaya mo yan. Pero nahihiya na rin ako sa Diyos. Dahil habang pinagdarasal ko ang sariling kaligtasan, hawak ko naman ang baril na maaaring tumitil sa buhay ng iba. Kung may pagkakataon lang ako, bibigyan ko rin ng pagkakataon ang kapayapaan. Kasusuko! Mista! Hindi ko na kaya, Mista! Kaya mo yan! Mista, huwag kasusuko! Mista! 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 Ginayakap ko siya. Hindi ko na siya makausap. Namatay siya sa aking kamay, sa kanlungan. Nagmamahal, June. Masaya ang pagsasama nila ni Chit. Maliban kay Hazel, higit pang nakumpleto ang kasiyahan ng mag-asawa bilang isang pamilya nang biyayaan pa ng 4 na anak, sina Maria Cristina, Tanya Katrina, ang kaisa-isang anak na lalaking si Hermogenes III at May Nieves. Matapos ang mga trahedya sa Mindanao kung saan ilan sa kanyang mga kaibigan ang nasawi, hindi inaasahan ni June ang panibagong trahedya na darating sa kanyang buhay. Mabilisan mo, mahuli tayo sa PMA homecoming. Sige, nandiyan na ako. Siya nga pala, hindi ba may usapan kayo ni Mrs. Ilano na sasabi siya sa atin? Oo nga pala. Hintayin na lang natin siya. Total, mag-isa lang naman siya. Samahan mo na lang siya sa kotse. Mag-convoy na lang tayo. Kalimutan mo yata Valentine's Day ngayon. Wala ka bang dalang bulaklak para sa akin? Ayan mo, madaming bulaklak sa Baguio. Bibigyan kita ng truck-truck pagdating natin doon. Andito na siya, June. Halika, salubungin na natin siya. Nang makalis na tayo. Sir! Yung sasakyan ni Ma'am! Nauwi sa isang malungkot na kabanata dahil noong 1991 ay homecoming sa Philippine Military Academy. 2 sasakyan kami, nasa harap ako, siya ang nasa pangalawang sasakyan. Sa kasamaang palad ay nadisgrasya yung pangalawang sasakyan at pumanaw ang aking misis sa aksidente na yon. Leaving me 5 beautiful children.
Masakit na masakit ang pagkawala ni Chit. Nabigla silang lahat. Bata pa ang 5 nilang anak na kailangang itawid sa buhay at pag-aaral. Pero kahit mag-isa na lamang itataguyod ni June ang kanilang pamilya, ipinangako nito kay Chit na sisikaping palakihin ng maayos ang kanilang 5 anak at gagabayan sa kanilang pag-aaral hanggang sa makapagtapos. Kalimutan mo yata Valentine's Day ngayon. Wala ka bang dalang bulaklak para sa akin? Daming bulaklak sa Baguio. Bibigyan kita ng truck-truck pagdating natin doon. Daw ka nagbibiro. Papakasal talaga tayo. Hello? Yes, sir. Opo, sir. Yes, sir. Right away, sir. Dad, may assignment po ba ulit kayo sa Mindanao? Oo, anak. Ikaw na muna bahala sa mga kapatid mo. Dad, kailangan niyo po bang umalis ka agad? Pasensya na, anak, pero hindi ako pwedeng tumanggi sa mga tungkulin. Mag-aaral kayo mabuti ng mga kapatid mo. Mahalaga sa akin nagtuturuan kayo ng mga hindi nyo naintindihan lessons. Ang edukasyon ng tanging yaman na hindi mananakaw ng iba. Yan ang magsisilbing sandata ninyo magkakapatid laban sa kahirapan o anumang pagsubok sa buhay, anak. Sisikapin kong mag-ingat at makabalik ng maayos upang makapiling kayong muli. Mag-ingat ka, Dad. Mahal na mahal ko kayo ni Mami at ng mga kapatid ko. Pangako, anak. Mabilis na lumipas ang 8 taon. Umikot lamang ang buhay ni June sa pagtataguyod ng 5 anak nila ni Chit at sa pagtupad sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang sundalo. Ang tingin ko nga noon ay siguro tuloy-tuloy na akong biyudo. I was in fact a widower for 8 years until may nakita akong muling nagpatibok ng aking puso. Noong February 9, 1998, kaarawan ni June at bagong promote pa lamang siya bilang colonel at nakatalaga na deputy commander ng Presidential Security Group. Sa araw na yon, una niyang nakita si Dr. Lorna Valenzuela, isang consultant sa PSG Station Hospital. Kakaiba ang naramdaman ni June sa pagkikita nila ni Dr. Lorna. Muling nanumbalik sa buhay ni June ang usapin ng pag-ibig na matagal na niyang kinalimutan kapalit ng obligasyon sa kanyang mga anak at sa bayan. The first trait that I really admired was he was very thoughtful, principled man, and what he wants, he gets. Meaning to say, determined. Napadalas ang pagpapacheck up ni June kung saan nire-request pa nito na si Dr. Lorna ang personal na mag-examine sa kanya. Colonel Esperon, huwag mo sanang mamasamain pero pang 5 araw mo nang pumupunta rito. Pero wala ka namang diferensya. Wala akong nakikita sa'yo. Di ba narinig ng stethoscope mo kung anong diferensya ng puso ko? Tora, ikaw lang ang makakagamot nito. Nung gusto niya akong pakasalan, pinaglaban niya talaga na kailangan mapakasalan kita dahil gusto kita. So that really gave me the thought that he is really sincere in his commitment as a soldier and of course as a father of 5 children and to be my future husband.
April 10, 1999, nang ikasal si June kay Doktora Lorna. Nagpasya siyang muling bigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na higit pang pasayahin ang pamilyang meron siya. Biniyayaan sina June at Doktora Lorna ng 2 anak na babae, sina Patricia Jean at Kathleen Loren. Mahirap ang buhay militar dahil laging hati ang oras sa pamilya. Lalo pang mahirap kung kailangan silang isabak sa bakbakan sa Mindanao. Hindi pwedeng pag na-miss nila ang kanilang pamilya ay bigla na lang sasakay ng barko o eroplano para umuwi. Ganun pa man, hindi kinakalimutan ni June ang obligasyon sa pamilya. Sinikap ni June na bigyan ng panahon ng kanyang mga anak. Taas noo, masasabi ni June na naging mabuti siyang ama at asawa. Kaya naman todo suporta rin ang pamilya ni June nang siya ay maging AFP Chief of Staff. Dahil sa nakita ni June ng epekto sa Mindanao ng gera, itinatag niya ang AFP National Development Support Command o NDSC na nagbigay ng mga proyekto sa Sulu at iba pang mga lugar na apektado ng terorismo. Itinatag din niya ang AFP Human Rights Office. Sa ilalim ng pamumuno ni June bilang AFP Chief, napigilan ang paglaki ng NPA dahil din sa mga inilunsad na malawakang operasyon laban sa Abu Sayyaf. Nasawi ang leader nitong si Gaddafi Janjalani. 34 na taon na naglingkod si June sa militar. Nang magretiro siya, inisip niyang mabuti kung titigil na sa serbisyo publiko. Mapalad si June dahil pinagkatiwalaan siya at itinalaga bilang Presidential Advisor on the Peace Process. Dito na isakatuparan ni June ng kanyang adhikaing iwasan ang pagpapatayan ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Subalit mas malaking hamon ang naatang sa kanyang balikat nang italaga siya bilang Secretary ng Presidential Management Staff. Masaya si June sa kanyang mga nagawa bilang pinuno ng Presidential Management Staff. Napabilis ang malalaking proyekto ng gobyerno tulad ng Southern Luzon Expressway, Clark-Tarlac Expressway, Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway, Agno River Flood Control Project, at San Roque Re-Regulating Pond na pang-irigasyon para sa mga magsasaka. Amoy apo. Ito yung traits na generous, tapos matulungin. Sayang met, kunak no hamo nga itultuloy, di pa nagsirbim. Ngamin, our president will end up her term 2010. What happens next? Ang ganda ng Pangasinan, June, no? Oo naman. Ito yata ako pinanganak. Pati ang nanay at tatay ko. Yan, yung bukid na yan. Yan ang playground ko nung araw. June, anong balak mo pagkatapos ng term mo? Gusto ko bumalik dito sa Pangasinan. Namimiss ko na ang bukid. At ang mga kaibigan ko dito sa Asinggan. Pero June, bata ka pa at maraming umaasa sa'yo. Kung gusto mong bumalik dito sa Pangasinan, ituloy natin matagal mo nang ginagawang proyekto para sa iyong mga kababayan. Higit pa nating palawakin ang iyong mga nasimulan, June, para mas marami ka pang matulungan. Katuwang mo ko, June. Dagdagan pa natin mga medical mission kong ginagawa rito. Kung ang tinutukoy mo yung politika, mahirap pumasok dyan. Magastos pa. Hindi naman pera ang labanan dito eh. Ang labanan dito ay konsensya. Kung sino ang may malinis sa intensyon, kakayahan, at buong puso sa pagsisilbi sa kapwa. Mabuti na lang ikaw ang naging katuwang ko sa buhay. Mga bata, sandali! Lapit kayo, mag-uusap lang tayo. Bakit po? Magsusumpitan din ba kayo? Opo, Saan naman kayo kukuha ng bugbugayong? sa tanim po ng tatay ko. Yan ang tama. Sa sarili niyong bakuran kayo, kukuha ng balatong. Katulad niyo rin ako dati. Mahilig din ako maglaro ng sumpit. Kaya lang, napalo ako ng tatay ko noon. Kasi, kumukuha kami ng balatong sa kapitbahay. Pinagsisihan ko ito ng malaki. Ikaw, anong pangalan mo? Bernard po. Siya po si Lester, siya po si Arwel. Saan kayo nag-aaral? Sa Asingan North Central School po.
Alam niyo bang dyan din ako nag-aral? Ako nga pala si General June Esperon. Teka, kayo yung naging kaklase ng uncle ko. Sabi niya, masipag at matalino raw po kayo. Idol nga po namin kayo ng mga klase ko eh. Kung ganun, kailangan maging masikip kayo sa pag-aaral. Yan ang magiging sandata nyo para labanan ng kahirapan. Yan ang ginawa ko, kaya naging valedictorian ako sa elementarya. Si Bernard po, candidate po sa valedictorian. Very good. Malay mo, maging scholar ka rin tulad ko sa Philippine Science High School. Gusto ko nga po maging sundalo at general na katulad nyo eh. Sipagan mo rin ang pag-aaral para matanggap ka sa PMA. Malay mo, ikaw ang sumunod sa yapak namin ni dating Pangulong Fidel Ramos na naging general na galing sa Asinggan. Good student po ako, kaya magiging good soldier din po ako. Tama! Dahil sa pagiging mabuting sundalo, maaari niyong marating ang pagiging chief of staff o kaya'y maging miyembro ng gabinete. Kaya mag-aral kayong mabuti at nakahanda akong tulungan kayo para maging scholar. Yes, sir!